Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako ng mga dahilan kung bakit nasabi ni Vice President Sara Duterte Carpio na politically motivated ang kanyang impeachment case. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Sa isang balita na nasabi ni Vice President Sara Duterte Carpio na politically motivated daw ang kanyang impeachment case, no? So ano ba ang mga dahilan sa tingin natin na politically motivated ang kanyang kaso? So una-una, alitan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula nagkagulo ang relasyon nila noong kalagitnaan ng 2024, nakita ni VP Sara ang pag-file ng impeachment case bilang isang paraan para pigilan siya dahil sa kanilang lamat sa politika. Nagsimula po ito sa mga confidential funds, pag-criticize ni VP Sara sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, at pag-alis niya bilang sekretary ng DepEd. Nang iniimbestigahan na siya regarding sa confidential funds, doon na naglabas po siya ng mga pambabanta, treason na dinideny niya, pero may video sa unang pamilya, pati na po kay si Speaker Romualdez. Okay, yun po ang nagsimula. Hindi na maganda ang kanilang samahan ni mahal nating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ikalawang dahilan kung bakit sa tingin ni Vice President Sara Duterte Carpio na politically motivated ang kanyang kaso sa impeachment, timing bago ang midterm 2025 at 2028 presidential elections. Ayon sa pag-analyze ay tampok ito bilang intratehiya ng mga Marcos allies para pahiyain si VP Sara bago ang 2025 midterm at pigilan siyang tumakbo o mambuo ng suporta sa 2028 presidential and national elections. Alam po natin na may mga plano din si VP Sara na maging pangulo ng ating bansa. So kayo na lang guys husga kay VP Sara, kasi alam ko naman hindi pa naman siya nahatulan or napa-impeach, no? Pero talaga tatakbo talaga presidente si VP Sara. Pag-analyze ko kasi may kaso si Tatay Digong, kung manalo siya pwede niya uwiin dito sa Pilipinas si Tatay Digong. At saka ang kanyang mga confidential funds, mga kaso, mga treason ay mababasura po kung maging pangulo na po, kasi isa po sa mga advantage na bilang pangulo ay may immunity po kayo sa mga kaso habang nasa pwesto kayo. Hindi kayo pwede filean ng kaso, pagbaba mo doon na sila magpa-file ng kaso. Ikatatlong dahilan, mabilis at walang malinaw na due process. Idiniin ni Vice President Sara Duterte Carpio at ang kanyang mga taga-suporta, lalo na mga kamag-anak tulad ni Congressman Paulo Duterte, na mabilis maninlang sinalang ang kaso ng halos walang pagsisiyasat without due process. Kaya ito'y paraan para makababa siya sa pwesto. Alam po natin guys, kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte Carpio, perpetual disqualification na po siya sa lahat ng mga government position. Hindi na siya pwede makatakbo, or medyo malas-malasin pa siya, pwede pa siya makulong, no? So ganoon ang nakita nila, no, na walang due process. At ikaapat na dahilan kung bakit nasabi ni Vice President Sara Duterte Carpio na politically motivated ang kanyang kaso sa impeachment ay pagtuliksa sa sistema ng impeachment. Sa kanyang tugon, iginiit ni Vice President Sara Duterte Carpio na walang sapat na statement of ultimate facts. Okay, ang reklamo walang sapat na provision ang impeachment complaint at lumilihis ito sa nakatakdang proseso na nasaad sa saligang batas. Okay? So sabi nga ni VP Sara, gusto niya ibasura na lang daw ang impeachment kasi wala talaga, no? Walang silbi, walang due process. At ito ay isang lamang na mga taktika ng administrasyon
para hindi siya makatakbo sa 2028 presidential election, na feeling niya mananalo talaga siya. Ako hindi ko masasabi na mananalo siya, pero isa po siyang malakas na contender sa posisyon bilang Pangulo ng bansa. Ano po guys, ang sa tingin nyo, politically motivated ba ang impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio? Or hindi? Pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pagsuporta sa aking channel, mahal ko kayo. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam muna guys. Ingat po tayo lagi. I love you all.